Magandang umaga po muli sa bawat isa at higit sa lahat sa ating Panginoon. Maraming salamat sa muli pagkakataon na binigay niya sa atin upang mapag-aralan ng kanyang salita sa umagang ito. Tayo po'y, ang nais ko pong ibahagi sa inyo yung patungkol po sa pagiging handa sa panahong ito. Tayo po ay dumulog sa panalangin bago po sa lahat. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami sa inyo nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong umagang kaloob niyo sa bawat isa sa amin. Thank you po Lord sa kaluwagan na makapag-sharing kami, fellowship through online at patuloy po yung panalangin namin at pasasalamat sa inyo sa sustenance niyo po sa amin. Lord, as we have this service, filled us, O Holy Spirit, at gabayan niyo po kami, for apart from you, we are nothing. And Lord, I pray also in asking for your special favor, O Lord, na samahan niyo nga po ako sa pag-exhort nito. Bagamat ito ay short at training din po sa amin. Lord, dalangin ko po yung patuloy na paggabay mo, O Holy Spirit. Filled us, O Holy Spirit, and help us to understand, Lord, yung layon mo sa buhay namin. Patuloy ko din pong dinudulog sa inyo, Panginoon. Yung pagsama mo sa akin, may the right utterance be on my lips, and may you be glorified and magnified as we have this first morning watch po, Panginoon. Salamat po muli, Lord. And this all we pray, this all we ask in the name of Jesus. Amen and amen. Lord, patuloy po na nais ko bahagi sa inyo yung 4 na bagay dito po sa ating tinalakay. Una po, sa 1 Corinthians 16:13 ay isang panawagan sa espiritual na pagbabantay, katatagan at lakas. Sabi po dito na habang meron tayong buhay, yung panahon ngayon na habang meron tayong kalakasan at yung bang maayos pa yung kondisyon ng ating katawan, yun po yung panawagan ng 1 Corinthians 16:13 na maging watchful tayo, o yung magbantay tayo at maging matatag at malakas sa panahong ito. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Ang talatang ito po ay nagbibigay diin sa pananatiling gising, paninindigan sa paniniwala, pagpapakita ng tapang at pag-asa sa lakas ng Diyos. Totoo po yun. Wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoon. Kaya hanggat meron tayong pagkakataon, magpakalalim tayo sa spiritual na bagay, maging malapit tayo sa Panginoon, at yun nga po, at maging watchful tayo, maging palabantay at may katatagan at lakas sa pag-go through natin sa life natin. Nais ko pong, yun nga po, katulad na nasabi ko kanina, nais ko pong bahagi yung 4 na bagay sa talatang ito, itong 1 Corinthians 16:13. Una po, maging handa nga po. Sabi dito, watch and be alert. Ano po yung kahulugan nito? Sa panahon pong ito, maging mapagbantay daw tayo, maging listo at maging handa. Dahil, yun nga po, sabi nga, nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Bilang isang Kristiyano, ano ang dapat nating gawin? Maging handa lamang tayo, magpakalalim tayo sa bagay na espiritual, at sabi nga po, mag-invest tayo ng investment. Mag-invest tayo doon sa kalangitan, hindi dito sa mundo. Ano po yung application nung maging watchful at maging be alert? Yung pag-iwas sa espiritual na pagkatulog o pagiging kampante. Yun po, yung bang iwasan natin na maging kampante na tayo, yung palang kaaway sumasalakay na at titirahin na tayo, iwasan daw po natin yung pagkatulog o yung pagkatulog sa spiritual. Hanggat pwede, hanggat meron tayong pagkakataon, maging active tayo sa ating mga
activities bilang pagpapalago ng ating spiritual na buhay. Pangalawa po, maging mapagmatyag sa mga tukso at maling aral. Yun po, sa panahon po ngayon kasi, sabi nga po, lalabas yung mga ganyan, yung mga bulaang propeta, yung mga maling turo, pero maging mapagmatyag sa mga tukso at maling aral, na kung meron na po tayong panahon na merong nakakasalubong o nakakahalubilo na masasamang tao, umiwas na po tayo, at kung pwede nga, dali natin sila sa Panginoon. Pangalawang bagay po dito sa 1 Corinthians 16:13, magpakatatag sa pananampalataya. Stand firm in the faith. Ano po yung kahulugan nito? Paninindigan sa pundasyon ng paniniwala kay Kristo. Diba, sabi ng Panginoon, dito sa mundo mararami at dadanas tayo ng kahirapan, yung matetest tayo and matetesting yung ating pananampalataya. Pero sabi nga ng Panginoong Jesus, be courageous and strong. For sabi nga po doon, yung ialis yun nga, maging strong ka at ialis yung pangangamba, dahil ang Diyos natin na nabubuhay sa ating puso, sa ating kalagitnaan, is a God na dakila at yung Diyos na awesome, yung kahanga-hanga, wala siyang katulad. Ano po yung application nung pangalawang tinuran ko, yung magpakatatag sa pananampalataya? Ang application po nito ay huwag tayong magpapadala sa mga pagsubok o pag-aalinlangan. Once po kasi na nag-aalinlangan ka na, talagang nawiwindang na yung pananampalataya mo, nawiwindang na yung spiritual life mo. Kapag ka meron tayong yung mga doubts in life, tsaka yung bang mga pagsubok na parang hindi mo nakakayanin yun. Pero sabi nga, huwag magpadala sa mga pagsubok o pag-aalinlangan, dahil ang Diyos na buhay ay siyang nangako, ay totoo at tapat sa pangako niya sa atin. Pangatlo, maging matapang, act like men, be courageous. Hindi maging sa panahon po natin ito, yung maging matapang ka, act like a man. Kasi di ba parang ang mga lalaki yung matitipuno na humaharap sa buhay, na yun nga ang sabi dito sa ating pinagsasalu-saluhang salita ng Lord, yung bang maging matapang ka like a man. Kasi nga, ano po yung kahulugan doon? Magpakatapang, kumilos ng may kapanagutan at kapanahunan. Ano po yung application nito? Na hanapin ang mga hamon ng buhay ng tapang na nagmumula sa pananampalataya, hindi sa sariling kakayahan. Alam niyo po, sabi po, meron narinig ako na isang pastor, sabi niya, magpasalamat kapag mas marami kang mga struggles, tests, and trials, dahil from it would be the avenue for us. It might be an avenue for us to grow spiritually and to deepen our relationship to the Lord. Sabi nga po, di ba yung isang ubas, yung ubas po, kapag ka talagang kinatas mo, diniinan mo, talagang tinapaktapakan mo na yun para kumatas. Alam niyo po yung nagiging resulta nung yung pagkatas ng ubas, yung isang masarap na alak. Yun po, gayon din po dun sa ating buhay, na yun, yung bang the more pain we have, the more tests and trials we have, the more na malilid tayo to be strong at yung mag-mature tayo spiritually. Yun po. Pang-apat at huli, magpakatibay, be strong. Ang kahulugan po nito, yun nga po, magpalakas
sa spiritual. Yung bang in the midst ng mga pangyayaring ito dito sa mundo, ang bilang isang Kristiyano, ipiliin natin na sambahin, paglingkuran, mahalin, at i-please ang Panginoon. Yung bang tuloy-tuloy lang tayo na kahit na meron tayong dinadaan ng mga ganitong bagay, yung krisis sa economy natin, yung krisis sa buhay natin, ang sabi ng Panginoon, magpatuloy ka. At sabi din ng Panginoon, huwag kang you do not be terrified, for the Lord your God who is among us is a great and awesome God. Diba siya yung Diyos na omniscient, all-knowing, omnipotent, all-powerful, and omnipresent. He is everywhere. He is watching over us and keeping His eyes toward us. Na wala ni isang mga lingkod niya o yung mga taong naniwala at nagtiwala sa Kanya na naging yung bang mahirap yung buhay. Hindi po. Yung buhay na nakaugnay at nakatahi yung puso sa Panginoon ay yung buhay na simple at maayos na buhay. Yung bang sa mundong ito, wag mo nang hangarin yung, sabi nga, what does it profit a man if he gains the whole world and loses naman yung his own soul? Nasa iyo nga lahat ng kayamanan. Wala naman sa listahan ng Panginoon o sa aklat ng buhay ang iyong pangalan. Parang baliwala lang lahat. Naalala niyo po yung isang mayaman na sabi niya na wala na siya mapaglagyan ng kanyang kayamanan Kaya ang sabi niya, nagpasya siya na na ipagiba yung dating lalagyanan ng kanyang yung kamalig at gawan uli ng panibago. Pero yun nga po, napaka-impractical dahil meron naman ang existing na lalagyanan ng kanyang mga kayamanan. And yet, yun ba yung paghahanda na ganoon. Pero sabi nga ng Panginoon, ano pa ang paggamit? Ano pa ang gamit ng mga bagay na yan kung wala ka na sa mundo? Yun ba yun? Yun po. Yung wag tayong mag-invest ng mga bagay dito sa lupa, kundi mag-invest daw tayo ng mga bagay na panlangit. Ano po yun? Katulad ito yung paglilingkod, yung pag-fellowship, yung pagbabasa ng yung salita ng Lord. Ito po yung mga maaari o mga practical thing that will help us to be in depth in our relationship with the Lord. Kasi yun nga po, lagi ko pong bilin at lagi ko din pong nababanggit at sinasabi na sa panahong maayos ang kondisyon ng katawan mo, sa panahong maluwag yung kapaligiran o maluwag yung schedule mo, at kahit nga hindi, yung bang maglaan tayo ng panahon natin sa ating Panginoon upang muli ay yung bang lumalim tayo, not just in compliance or yung mapapaglingkod ka lang o yung ma-please mo lang yung Panginoon. Hindi po doon dapat nakasentro, kundi ang focus natin sa ating Panginoong Jesus. Paano ba natin siya bibigyang kaluguran? At yung bang kainisabay nito yung pagiging handa sa panahon ngayon. Yung pagiging handa in a sense na yun nga, yung mag-invest ka, mag-impok ka para sa langit, maglingkod ka. Yun po, yung mga investment na yun na bagamat ika-categorize mo na spiritual, pero yun po yung sinasabi sa Bible na yun, yung bang magpakalakas ka sa spiritual. Kahit po man sa atin, yung sa sarili natin, yung sa panahon pong ito na nangyayari, ang mas piliin po natin yung magpuri sa Panginoon, magpatuloy sa Panginoon sa paglilingkod, sa pagsamba, sa paglalim ng ating relasyon sa Panginoon.
Yan. Ano po yung application nitong pang-apat at huli na magpakatibay ka daw o yung be strong? Magtiwala sa lakas na ibinibigay ng Diyos upang makayanan ang anumang pagsubok. Alam niyo po, kung karaniwang tao lang, yung tayo, yung haharap doon sa mga problema, sa mga test ng tayo, talagang nakakabur yung kung ikaw lang po. At saka parang nandun yung imposiblihan na maging maayos ka kung your own ba, yung hindi ka nakadepende sa Lord. Pero yun nga, sabi dun sa application nung huling talakayan natin ngayon, yung magpakatibay, yung bang magtiwala sa lakas na ibinibigay ng Diyos upang makayanan ang anumang pagsubok. Walang tao na walang pagsubok. Lahat po tayo ay may pagsubok. Pero ang sabi ng Lord, para natin mapagtagumpayan yung mga pagsubok na ganyan, ay magpakalalim tayo sa ating pananampalataya at ating relasyon sa Panginoon. Ang huling bahagi ng talatang ito ay nagbibigay diin na ang lahat ng ito ay dapat gawin ng may pag-ibig. Sabi nga po, at sa pagtatapos ko, you can't give without loving, but you can't love without giving. Ayan po. Sa panahon pong ito, magpakatatag po tayo, magpakalalim tayo sa Panginoon dahil malapit na siyang dumating. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpapasalamat sa iyo, paggabay, sama niyo po sa aming sa temporary lakbayin na ito sa mundo. Lord, hindi namin kakayanin harapin ang mga bagay at hindi namin kayang magpakatatag kundi sa pamamagitan mo na siyang gumagabay at nagbibigay lakas sa amin. Salamat po Lord sa opportunity na mapaglingkuran ka, at salamat din po Panginoon sa mga bagay Panginoon ng pagsasaayos ng church. Lord, napakahalaga po ng presensya mo sa aming buhay, sa aking buhay. Kaya Lord, patuloy ko pong hinangad at dinadalangin yung presence mo po, Panginoon, yung pong kasimplihan at kaayusan ng buhay ng Pilipino dito sa Pilipinas. Lord, tulungan niyo po kami na makaahon po kami doon sa scam na ito, Lord. Lord, tulungan niyo po kami, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. O Lord, muli po ang lahat ng ito. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami. Lord, ito lamang po. And salamat po sa pagtitiwala mo. This all I pray, this all we pray with thanksgiving and glory to you alone, O God. Amen and amen.